Hello everyone, this is Sher Pencil the Artist and Black Felix 76, my Instagram and also my YouTube channel. Welcome to my channel. Uh, I'm here right now trying to show you on how to color this cat, okay, by using editing it with a Derwent colored pencil. Sa ngayon, ang ginagawa ko ngayon, kinukulayan ko ng colored pencil para para ma-detailed yung ano niya, yung shading ng katawan niya. Kasi mas maganda kasi kung paghahaluin natin ang watercolor at saka ang colored pencil. Sila talaga ang magka-partner pagdating sa artwork. Sa nakikita nyo ngayon, kinukulayan ko yung bawat gilid kasi yan yung nagbibigay ng buhay eh. Kaya kung nakikita nyo bakit dark, bakit ang kulay ay brown, kasi mas para mas umangat ng konti yung kulay ng pusa. Kasi kung makikita mo, ang dami niyang kulubot dahil ang mga Sphinx talaga marami silang kulubot sa katawan tulad nito. At saka ito, kinulayan ko na to ng watercolor eh. Kaya ang kulang na lang, i-enhance na lang ng colored pencil. So, pag kayo gagawa ng artwork, mas maganda kung pagsasamahin nyo ang watercolor and colored pencil. Kung nahihirapan kayo sa detalye ng drawing ninyo, mas magandang gumamit na lang kayo ng colored pencil. Ang una nyo munang gawin, kulayan nyo muna ng watercolor, tapos patuyuin ninyo, tapos dyan na yung papasok yung colored pencil. Pagdating naman sa colored pencil, ang marerekomenda ko sa inyo, kundi Derwent, Colleen, Faber-Castell o kaya Prismacolor. Sila tong mga magagandang colored pencil na pwedeng gamitin. Na hindi sila matigas, na pwede mo siyang pag-mix, ipag-mix, yung gamitan ng blender. Kasi may mga ibang colored pencil kasi pag kinulayan mo, masyadong dry, tapos matigas. At saka mas maganda guys kung bibili kayo ng colored pencil, yung pang professional na. Ba't ko nasabi pang professional? Kasi mas madali silang i-blend kung kumpara do sa mga ordinary na colored pencil na pambata. Wax base sila pero matigas. Hindi mo ma-shade ng konti. Pag sinishade mo, mabubutas na yung yung papel mo. Yun lang. So, nakikita ninyo, medyo relax ako dito, oh. Yan, pag ganyan-ganyan lang. Pasensya na kayo kung nagsalita ako ng Tagalog kasi sa ngayon, wala akong ganong tulog. Dala ng may masama pakiramdam ko. Tapos, iniisip ko pa tong mga artwork na tatapusin ko. Kasi, meron din akong mga ginagawang malalaking watercolor painting pero siguro in the future yun yung gagamitin ko para sa pagsali ko sa sa exhibit. Kasi may nakapagsabi sa akin, isa siyang artist, ang pangalan niya Cedric Villacorta. Kilala niyo tong taong to. Ito yung taong palaging nakikita niyo sa mga mall gumagawa ng ng tutorial sa Sakura o kaya sa Faber-Castell. At saka si Miko Celo, na-meet ko na rin yun in person. Magaling yun sa watercolor. Yun, ang sabi sa akin ni mas maganda pagsamahin nga daw yung colored pencil tsaka watercolor pagdating sa details. Ganito ginawa ko. At saka mas maganda ang Derwent kasi tingnan ninyo, mas matingkad ang kulay. Kahit na mahal yan, kasi ang isang Derwent kasi, pag 12 pieces, 1,000 na siya.
Pag naman yung mga 24 pieces, nasa 2,000. Then, pag pataas, siguro maabot ng 5,000. Kasi bakit mahal sila? Dahil rich yung color nila. Tapos, matingkad. At saka madaling gawa ng shading. Kasi may nakita ko dun sa sa tawag dito, sa may Facebook dati. I think his last name is Lane. Naku, kaya pala realistic yung mga gawa niya. At kala mo totoo, ang gamit pala niya is Derwent. So, nung makita ko yun, sabi ko, maghahanap ako nun. Yun naman, dito sa Lazada, meron silang binibenta. Pero kung ano lang yung kaya ng bulsa ko, yun lang muna binili ko. Kasi pagdating naman sa pagkukulay, hindi naman lahat magagamit ko yun eh. Yung primary colors, importante yun kasi madalas yun yung lumilitaw sa mga ginagawa natin eh. Kumbaga sa paghalo-halo, madali na yun eh. Yun lang masasabi ko. So, yan, paggawa-gawa lang ng artwork ngayon. Medyo na-depress lang kasi ako dahil, alam mo yon, pag gumagawa ka ng vlogs, may mga taong bigla ka na lang bigla ka na lang i-report ng walang dahilan. Hindi maganda yun. Siguro kung naiinggit ka doon sa tao, wag mong titirahin yung social media niya. Kasi sa totoo lang kung talagang normal kang tao o may pinag-aralan ka, sabi niyo may pinag-aralan kayo, pero patunayan ninyo sa gawa. Huwag niyong ginagantihan yung tao through social media. Yung gaya nung sisirain niyo yung channel niya, hindi ba dapat harap-harapan kayo? Yung sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, kaysa naman yung isiraan mo yung channel niya, ganyan ganito. Kaya ako paulit-ulit yung sinasabi kasi ang daming mga YouTube channel ngayon, lalo na may mga ibang YouTuber dito na nagkandahirap sa channel nila, nagkandawala. Alam mo kung bakit? Kasi may mga tao kasi dito walang magawa. Yung pag hindi nila gusto yung tao, ayun, irereklamo, kung ano naman pinagsasabi. Tapos, feeling nila, superstar sila, nag-uumpisa lang naman. Alam mo yun? Alam mo naman sa sarili mo na nag-uumpisa ka pa lang, bakit saksakan ka ng yabang, di ba? Kaya ako nagsasalita ng ganito para naman kahit papaano magkaroon man lang tayo ng konting sabihin na natin delikadesa o kaya manners o alam mo yun, konting konsiderasyon sa mga tao, di ba? O sabihin na natin sikat ka o kung sikat ka, bakit kailangan mong tirahin yung taong nag-uumpisa pa lang, di ba? Tapos sisiraan mo pa. Kasi ako nabiktima na ako niyan dito sa YouTube eh. Kaya kung mapapansin ninyo, madalas nagpo-post lang ako sa Instagram. Kasi bakit sa Instagram? Sa Instagram kasi yung mga tao dito, mind your own business. Walang sira-siraan. Yung kung ano man yung makita doon sa picture mo, hindi ka nila i-report. Wala silang pakialam sa'yo. Dito sa YT, pag may nakita doon sa sa ginagawa mo, irereklamo nila. Lalo na pag hindi ka nila gusto. Di kung ayaw mo doon sa tao, di mo panoorin, ba't ka nanonood? Sino ka para palayasin yung tao doon sa sa YT? Di ba? Yun lang naman ang masasabi ko eh. Lahat ng tao may karapatan gumamit ng YT as long ang gagawin nila ay magandang content. Yun lang ang masasabi ko. Ayan, nagbabalik na naman ako ulit kasi may announcement dito. Yun lang. Yun lang ang ang pakiusap ko sa iba na kung may nakikita kayong mga artist na nagsisimula pa lang,
Huwag niyong babanatan ng ganti. Huwag niyong babanatan ng pambubuli. 'Di ba? Hindi negative 'tong sinasabi ko kasi napapansin ko 'to madalas eh. Lalo na sa sa live stream. Ay nako, saksakan ng dami ng mga bully. Yung hangang-hanga sila sa sa ginagawa nila yun, yung akala nila sa panggagano nila lalaki ang subscriber nila. Di nila alam, pinapakita nila kung gaano kagaspang ang ugali nila, 'di ba? So, kung halimbawa man na may nakahalata sa ugali mo at nabully ka sa kabilang channel, siguro ko may kasalanan. Kasi hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Yun lang ang masasabi ko. Kasi maraming mga tao nabibiktima ng ganyan eh. Kaya ako, ito, moral lesson ko lang to. Hindi na ako makikialam ng ibang channel ngayon. Kung sila napapahamak, problema na nila yun. Kasi alam naman nila tama at mali eh. Kasi may mga ibang YouTuber, mahilig humingi ng simpatsya. Tapos, pag pinagliligtas mo, iiwanan ka sa ere. Tapos, in the end, ikaw pa ang masama. Ayoko ng ganun. Ayoko ng ganung ugali. Ako, prangkahan na ako magsalita dito. Kung may matamaan man, di ko na problema yan. Kasi dapat tayo mga live streamer, tsaka YouTuber, or content creator, dapat matuto tayong gumalang sa isa't isa. Ito ang kulang sa YT eh. Yung paggalang sa isa't isa. Yun lang ang masasabi ko. Kasi siguro mas maganda kung magtutulungan na lang tayo imbis na magsiraan, 'di ba? Kung ano man yung nakikita mo doon sa taong yun, sa kanya na lang yun. Kaya sa ngayon, umiiwas muna ako sa mga gulo, sa YT. Mahirap eh. Yan, katulad niyan. Gaya ng pusa. Ang pusa tahimik lang eh. Kaya nga gusto ko ng pusa dahil ang pusa, alam mo yun, tahimik. Tsaka regarding dun sa artwork ko, nagtataka kayo kung bakit napapansin ninyo naka-drawing na kagad. Kasi para time consuming. Hindi ko na kailangan patunayan sa inyo na ako ang nag-drawing. Nakikita nyo naman ako nagkukulay, di ba? Nakikita nyo naman kung paano ko ginagawa. So, yun na, pruweba na yun eh. Hindi kasi lahat ng nakikita nyo sa YT, lalo na sa ibang content creator, gagayahin ninyo. Lalo na yung mga time-lapse. Kasi kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng technique. So, ito lang, kailangan ko lang hindi to rant. Mensahe ko lang to sa lahat. At saka nagsalita talaga ako ng Tagalog kasi para masabi ko yung dapat kong sabihin. Kasi sasabihin ko na sa inyo, biktima ako ng bullying dito. Pero ngayon, iniiwasan ko na itong mga taong to. Hindi na ako magbabanggit kung sino-sino sila. Yun lang. Yung regarding sa artwork ko, wala kayong pakialam sa ginagawa ko. At huwag kayong mangkukumpara ng tao dahil masama yung pangungumpara. Dahil unang-una, pagdating sa arts, walang pangit. Kasi kanya-kanya ng interpretation yan eh. Yan yung tinatawag na signature. May mga tao kasi dito illiterate eh. Alam mo yun, hindi alam yung ibig sabihin ng arts. Sorry from the word, pero kailangan sabihin ko to kasi dapat naging vocal tayo dito eh. Yun lang. Walang pangit na artwork kasi yan yung tinatawag nating expression. Expression ng sarili natin. So, yun lang. Sana maging serve as a lesson to sa iba. At pasensya na kung nagrant ako dito sa sa live stream. Dito sa, not a live stream, but dito sa sa vlog ko. Kasi matagal ko na itong gustong sabihin eh. Iniisip ko pa yung damdamin ng iba. Yung iba naman, di naman nila ako iniisip. Di sabihin ko na dito, di ba? Yun lang yun. So, sa lahat ng mga artist dito,
Kung may mamintas man sa artwork ninyo, ipaglaban ninyo. Kasi hindi nila pwedeng pilitin na ang gusto nilang style pang cartoons, ikaw naman pang realism ka. Hindi pwedeng ganun. Kumbaga, kung kakanta ka, wag mong kakantahin yung hindi mo maabot yung yung tono, kasi ipipilit sa Ganun din sa artwork. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa sa konting, alam mo na, dakdak ko dito sa dito sa vlog ko. So, thank you very much for watching.